Alright, kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel, and now we're here to talk about something, no, and it's very interesting po mga chong. But before I continue, I just wanna say parang nakikiramay po tayo ngayon sa nangyayari ngayon sa KOJC diyan sa Davao City sa Pilipinas. And I'm sure you guys know already kung ano nangyayari sa kanila. And sad to say talaga po, yan po ang katotohanan na nangyayari sa ating bayan sa Pilipinas. But anyway, that's not what we are going to talk about mga chong. But before I continue, I wanna say hi po sa ating mga kababayan sa buong mundo, ang OFW po. Yan. Kamusta po kayo dyan, at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan, at kung kayo naman po ay mayroong mga kamag-anak sa Davao City at lalo na sa loob ng KOJC kung saan ay yun na po ang nilulusob ngayon ng ating mga pamatay na pulis, no? Pero ang sa akin lang po ay hindi pa naman yan ang dati natin pag-uusapan. Kasalukuyan po kasi nangyayari yan. But anyway, sana po nasa mabuti kayong kalagayan, and always please take care of yourself, okay? Just drink lemon with water. I'm sure you should be okay. Alagaan po natin ang ating sarili, okay? Alright, palakpakan po natin muli. And of course, no, lahat naman ng comment, no, gusto ko sana magpasalamat po sa mga nanood ng aking nakaraang video. Maraming salamat po sa inyo, no. At may mga nagko-comment po doon, at may mga, alam niyo na, nagsasabi lang ng opinion. Pero unahin po muna natin si Mr. Pinas Expose. Ayan po, bigyan natin ng ano, no. Actually, medyo matindi ang kanyang message dito, no? Ito lang ang masasabi ng Pinas Expose. Itong mga bangag na administration ng to, nilulunod o binabahan nila ang mga taong Pilipino para sila ang nakaluta. Well, anyway, dalawa lang yan. Either sa flood control ang kanyang sinasabi o ang ginagawa nila ngayon sa ating bansang Pilipinas. Kaya Pinas Expose, saludo kami sa iyo, and more power to you. Okay? Thank you for comment. At sa susunod nating video, isusunod natin ang ibang mga nagko-comment. Okay? At dito rin, mag-comment po kayo dito sa ating vlog right now. In that way, mapag-usapan natin. Okay? Alright. Anyway, unahin na po natin, no? At si Congressman Pulong Duterte, yan po, mga chong, no? Ang ating pong kapatid ni Vice President Sara ay nagpasa ng bill. No, at ito po yung kanyang bill. Yan. House Bill number 10744. Yan. Palakpakan natin yan, no? Natawa tuloy yung aking kasama. Hindi pala yun, no? So, alam niyo mga chong, maganda tong sinabi ni ipapasang bill ng ating Congressman Pulong Duterte, dahil po ay ito ay tungkol parang mandatory para sa mga public servant, public service. Alam mo, tama ho yan eh. Kasi dito lang natin, it's sad to say, kailangan gawin ito ng isang congressman na matino dahil sa nangyayari ngayon sa Malacanang at sa administrasyon na to. Simula nang naupo ang administration na to, bukod sa nabudol tayo, di ba? Ay number one sa kanila ang drugs. Kung panahon ni Tatay Digong ay I hate drugs, ito naman, I want drugs. Diba? So, kabaliktaran to ng nakaraang administrasyon. And I really don't care, no? Talagang kinukumpara ko to kay Tatay Digong dahil kitang-kita naman natin kung gaano o kung anong kawalangyaan ang ginagawa ngayon ng mga tao sa administrasyong bangag, no? So, it's really sad and worse, no? And for me, the way I see it, even though back in the day, hindi naman tayo mahilig sa mga Dilawski, sa mga nangyayari sa politika noon, till na napunta ako sa politics because of my dad. But the way I see na parang grabe ang nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas, no? Kumpara mo sa mga Dilawski. Although nag-close naman yung dalawang grupo na yan, pero mas matindi to mga chong. But anyway, itong pinasa na bill ni Pulong Duterte ay it's about nga sa mga tao na sa mga public servant. Kasi alam nyo, tama lang naman yun eh. Kasi para malaman natin kung sino nagdodroga. And I'm not saying na ang lahat ng public servants ay drug addict. Pero meron, di ba? Alam naman natin yan. Pero at least dito, before you file your candidacy, malalaman agad ng tao kung ikaw addict. And because of the follicle drug test bill.
At hindi na po yung mga ihi. Kasi alam niyo mga chong, naikwento ko na sa inyo yan sa mga nakaraan kong mga video, ay sa Pilipinas, pagka merong drug testing like sa ihi, gano'n, minsan, ang natatandaan ko no'n, dadali mo na lang yung ihi mo sa lab, 'no? Pero hindi ko na ho alam ngayon, siyempre nagbabago naman ang system, 'di ba? Baka ngayon do'n ka na iihi mismo sa lab. Pero before, dadalhin mo kaya ang ibang nagda-drugs, kumukuha ng ibang ihi sa mga kaibigan nila, 'no? So, pangit, 'no? At hindi honest 'yun. But anyway, isa 'yan sa nagustuhan ko po na para sa mga public office kailangan kasi nga, damay na rito lahat-lahat, mga presidente, vice president, 'no? At, ang nakalagay dito, an act of mandating elected appointed officials of public offices, including the President of the Philippines, to undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months. Tama yan mga chong, tama. Dahil ang nangyayari, pwede rin kasing gawing, hindi mo na ako magda-drugs. Pag nanalo ko na ako, saka na ako magda-drugs. Pero ibig sabihin, no, well, sa follicle, wala ka naman talaga lusot na eh. I research about that and then pag sa buhok talaga, kahit gaano katagal na hindi ka na gumagamit, but before you did, ay matetrace pa rin yan. So, napakaganda po niyan. At malalaman, that's, kung tayo nga mga empleyado, di ba? Kinukwento sa akin ng mga, kahit dito naman sa US, na kapag nag-apply ka, meron ka, tapos natanggap ka, meron ka agad na drug test, no? Kaya why not sa public service, di ba? Public, yung mga public officials. Sila nga dapat mismo ang magbigay ng sample na sa tao la, o ito, as a public official nyo, I did drug test, so kayo dapat gumawa. So kayo, yung mga public officials kasi, iyan ang parang pinaka-image ng mga ordinaryong mga Pilipino, di ba? Kung ang presidente natin ay addict, oh, di siyempre mag-a-addict na rin yung ibang buwang diyan, di ba? Sabihin, addict ang presidente, mag-a-addict na rin ako. So, it's really this is a good bill na pinasa ni Pulong Duterte. Not because he is Duterte, mga chong. It's because it's a good bill, no? Kaya sana masuportahan 'to, pero medyo alam naman natin na ang speaker, no? At saka yung mga aso nito, lalo na yung mga nganga sa pera, no? Ay talagang baka raw hindi makalusot. Yun ang masakit. At doon pa lang mga chong, malalaman nyo naman kung sino ang hindi magpapasa ng bill na to, yung boboto. Kasi mga chong, it's so simple. If you really not an addict, easy sa'yo para magpa-drug test. Confident ka. Diba? Parang, oh yeah, go ahead, let's do it. Why not? No? Anong malaman nyo? Diba? Yan ang mga pride ng iba na talagang confident sila sa gagawin nila. Pero yung mga dadakdak na, ay kasi ganyan na ba karapatan, ganyan-ganyan. Parang may tinatago. Diba? Bakit ko ba sinabi ito mga chong? Kasi ito po, kaya ko po sinabi ito dahil itong mga bugok na to, yan. Itong 4 na bugok na to, siguro 4 pa lang to sa mga young guns, no? I don't think they're young guns kasi ang young guns parang ang dating parang you protect. No, you kill the bad guys. Pero ito hindi, young guns to mga to, di ba? Dahil biro mo, babata pa lang, may mga bali-balita, mga corrupt na, mga chong. No? It's not a good example sa mga kabataan natin sa Pilipinas. Malalaman itong 4 na bugok na to, lalo na yung babae dyan na taga Davao na tumitira sa Duterte. Man, may balita dyan. Balita ko white t-shirt din daw yan, no? Yun ang sabi. But anyway, kaya ko naman itong binanggit itong 4 na bugok na to dahil ang sinabi raw nila ay sinisingle out daw nila ang presidente ng Pilipinas. Alam nyo mga young goons, kung walang tinatago ang presidente o kahit vice president o kahit senator ka pa tungkol sa droga, kayo mismo magsasabi, you know what? Let's finish this. Isasabihin namin sa aming presidente, sa ating presidente na magpa-follicle test, magpa-drug test kasi naniniwala kami na ang ating presidente ay napagbibintangan lang. Di ba napakaganda ng mga ganun? Hindi. Yung isang bugok dyan, sinabi na sinisingle out nila si President Marcos, blah, blah, blah. So you're telling them na talagang guilty ang presidente nyo. Di ba? Instead na, oh, don't worry guys, we will talk to our president and we will ask him to take the follicle test or drug testing para matapos na po ito at malaman naman ng ating taong bayan na yung mga naninira sa kanya. At syempre, pabor na rin sa inyo to. Point na rin sa inyo to dahil pag na-convince nyo ang presidente, ay sikat kayo dahil kayo ang na-convince sa kanya. Kaso hindi nga. Sasabihin nyo, sininggle out At saka,
sana yung naggawa ng bill na 'to ay, sabi niyo present at ipagtanggol niya. Alam niyo mga chong, dun lang naman ako pumabor sa mga 4 na bugok na 'to, 'no. Kung totoo man yung sinasabi nila na itong si Pulong ay panay absent daw sa Congress, maybe he has reason why. Eh, kung feeling niya pinagtutulungan niyo siya, eh, 'di kahit naman sino ako, kahit ako siguro ba't ako papasok kung yung mga buwis na 'yan, eh, titirahin ako ng titirahin, eh, 'di tutulungan ko na lang yung mga kababayan ko sa nasasakupan ko, mas okay pa. Pero this time, sana kay Congressman na, you call this, Pulong, 'no, ay sana makapunta siya sa Kongreso at magpasa ng bill at ipagtanggol niya. It's so easy to defend it. Kahit ako kaya ko i-defend 'to sa harapan ng mga buwakan lang ng mga pestenyawang mga Congress na mukhang pera, eh. Kasi po, you are just asking that, let the public officials take the drug test before you file for candidacy and then within the 6 months, if that's the kung yan ang nakalagay diyan. Pero para sa akin, that is a big, big yes, 'di ba? Kasi nga, what do you call this, it will help us lalo na ngayon na balitang-balita ang ating mismong presidente ay adik. This will be one of the changes na puwedeng mangyari. And think about it, kung maipapasa 'to sa Congress, kahit alam nating matakaw sa pera si Romualdez, 'no, ay, magkakaroon ng point 'to sa kanya, 'no? Hindi ko naman sinabi na 'pag ginawa niya 'to magiging presidente siya agad siya ng Pilipinas. Hindi. Ibig sabihin, it will help them at least sa dami ng mga bad news na nangyayari sa pamilya nila, at least ito magkakaroon siya ng 1 point, 'di ba? Wala naman siguro masama kung magkaroon ka ng 1 point, 'di ba? But anyway, I'm just saying is, doing this bill at sana makapasa po, which is tagilid pa rin si Congressman Duterte rito dahil nga, nakapaligid ay mga utak piso. Anyway, nakarating din ito sa Supreme Court, 'no? Isa sa spokesperson o siya ang spokesperson ng SC na ito raw ay, parang hindi yata tama, 'no? Kaya panoorin po natin quick yung, sinabi ng SC. Kaya pati ako sabi ko, "What? Why?" 'Di ba? Sabi kasi ng SC na unconstitutional daw yung pagpapa-drug test ng mga public officials. Kasi raw, it will add the requirements. Mga chong, eh kung tayo nga, yung mga security guard, basta yung regular na employee na nag-a-apply sa Pilipinas, tad-tad ng mga kinukuhang requirements. Why not these public officials? As a matter of fact, kung ikaw ay public official, marami kang tao, may mga aso ka na nakapaligid sa'yo. Eh di utusan mo kumuha ng requirements, di ba? Oh, bakit parang nanghihinayang sila? But anyway, panoorin po natin para malaman po nyo. Ito po. Yep. Yan. Panoorin po natin. Provisions requiring the mandatory drug testing of candidates. That's unconstitutional because it expanded the requirements of candidates under the Constitution. But it upheld the random drug testing of private and public officials. Una nang sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bagamat maganda ang panukalang drug test para sa mga kandidato, pero may issue pagdating sa constitutionality nito. Yun. Yan po mga chong, no? At nakita nyo yung sinabi ng SC, no, na parang pandagdag lang daw yun sa requirements. For me, it's not really hard, and for me it doesn't make sense, no. Kung tayo mga empleyadong tao, mga Pilipino, o kahit dito sa US mga chong, they're required to do the drug test, di ba? And wala ka naman tinatago, so what? Go for it. The only thing lang dito sa US kasi pagka na-hire ka or they just want to check your background, no? Kasama nga pala yun is yung company na nag-hire sa'yo ang magbabayad ng iyong drug testing at kung ano-ano pa. Hindi katulad sa Pilipinas, you have to pay your own. Well, kung talagang gano'n nangyayari sa Pilipinas, sana rin, no? Sana rin na ibahin din niya ng mga congressman at ng senator ng bill na sana pag na-hire yung tao ay sila magbabayad lahat. But yun talaga eh. Ganun, sa ngayon, yun ang ginagawa ng Pilipinas. Or maybe before, because the Filipinos, before they submit the requirements to apply, meron ng mga papeles doon na mga drug testing, blah, 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 or something. But anyway, for me, my conclusion dito, whatever the SC said was really dumb. You know? Kasi it's not gonna hurt the public official to have a drug testing.
or to have a follicle test. No, this is a big, really a big change para sa Pilipino dahil since may example na po tayong nagda-drugs, yung presidente ng Pilipinas, ay might as well na sana maipasa po ng Kongreso at ng Senate itong bill na to. But since may mga hearsay nga na hindi pa lulusutin yan, dahil syempre they're trying to protect the bangag, di ba? Ay I guess sa susunod na lang siguro kung halimbawa ay si ano na, si Aguila na presidente. But anyway, I hope you like the video or you like the topic that we talk about. And sana nga ay may paglaban ito at may depensahan to ni Congressman Pulong Duterte. Okay? Hanggang dito na lang po ulit at magkita ulit tayo sa another topic. And then, again, sabi nga po ng ating Vice President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. God bless po sa ating lahat. Thank you.